Pinagtataka nga ni Giselle kung bakit tela naligaw ang kanyang kapatid sa loob ng Estridge. Sinugo ba daw siya ng kanyang diminitang asawa na si Moira? Subalit, sinabi nga ni Dr. Tanyag na walang nag-utos sa kanya para pumunta doon. Napunta daw talaga siya at sinadya na talagang pumunta para makausap si Annalyn at maghingi na rin ng sorry doon sa ginawa ni Moira sa kanya. Pasasalamat naman ng kanyang kapatid na si Giselle na kahit papano ay natutong maghingi ng sorry itong kanyang kapatid na si Obeng. At dito naman sinabi ni Obeng na I think nakikita na nga niya ang mga bagay na hindi niya makita noon. Nararamdaman niya at nakikita na nga niya na itong si Moira ay may dalawang mukha. Mabait ito kapag kaharap si Zoe at siya, ngunit kapag nakatalikod nga siya, ay doon lumalabas ang tunay na kulay ni Moira na napakasama at parang wala ngang puso. Ito nga ay sinabi ni Giselle na ngayong alam na niya ang totoong ugali ni Moira ay sana daw wag niya hayaan na manatiling mabangis na hayop itong kanyang asawa at sana gumawa siya ng paraan at hakbang na mabago ang lahat. Huwag niya hayaan na masira siya ni Moira o kaya dumating ang panahon na bigla na lamang siyang sasaksakin ng nakatalikod. Kailangan daw isave niya ang kanyang sarili mula sa mapanakit na asawa. Tala, muli namang nagkita ang magkapatid na si Annalyn at Zoe sa isang symposium. Dito nga umiiral na naman ang kamildatahan itong si Zoe at niyayabangan na naman itong si Annalyn. Sinabi niyang sigurado daw niya na ang Apex ay mananalo dahil yun daw ang laging nangyayari. Dito naman sinabi ni Annalyn na gagawin din naman daw nila ang lahat ng kanilang makakaya para magawa ang presentensyon na maayos. Sabay sabi naman nitong si Zoe na bakit daw pinaglaanan pa nila ng atensyon ang symposium dahil pa dapat daw paglaanan nila ng pansin ang issue nila sa Estridge tungkol sa drug addiction. Ngunit kinabahan siya dahil biglang dumating si Lyndon at sinabi kung ano yung mga sinasabi niya. Laking takot niya dito kay Lyndon sapagkat hawak siya nito sa leeg dahil alam ni Lyndon ang sikreto nilang mag-amang dito nga kay Doc Carlos at ni Zoe. Biglang nga itong natahimik na lamang. Samantala, tinawagan na nga ito si Diyosa doon sa pinagbentahan niya ng cellphone upang ipaalam na nabuksan na niya ang cellphone at matagal na nga niya itong kinukontak si Diyosa ngunit hindi niya matawagan at hindi sinasagot agad ang phone. Sinabi niya na ang cellphone na hawak niya ay hindi pagmamayari ni Cromwell dahil ang nasa fake profile picture ay dalawang babae at isang lalaki. Naikwento din kay Josan na ang cellphone na yun ay pinuntahan ng isang babae at isang lalaki. Ito nga si Annalyn at si Michael ang tinutukoy niya na anak daw ng may-ari ng cellphone na naisa ng kukunin. Kaya naman, nagtataka itong si Diyosa at napaisip na nga siya kung kanino ba talaga ang cellphone na yun at bakit napunta kay Cromwell. Kaya sinabi niya kukunin na lang niya ito.